Magandang umaga mga uncle, mga auntie. Welcome sa aking mini vlog. For today's video, samahan niyo po ako sa aking biyahe papuntang UK, pabalik ng barko. Bali from NAIA Terminal 3 going to Abu Dhabi Zaid International Airport. Connecting flight ko yun. And then London Heathrow. At ayun nga, 2 buwan din yung bakasyon ko pero sobrang napakasaya. Ang saya ko kasi kahit hindi natapos yung pagpaparenovate ko pero almost there na siya at marami ng mga nagbago. Ang laki ng naiganda ng bahay, and then at the same time na renovate ko rin yung kwarto ko na sa sarili ko lang gawa. Kasi sobrang busy ko sa house renovation at pagpapaayos ng aking sariling room, buti na lang naisingit ko yung out of town ko sa La Union at sa Baguio. Then naisingit ko rin yung mga konting party at higit sa lahat nakamit ako ng mga masayahin at mga friendly na mga tao during sa bakasyon ko. Guys, alam niyo na rin kung sino kayo. Hindi ko na kayo babanggitin isa-isa. Baka tapos na yung video, hindi pa ako tatapos yung mga pangalan nyo. Balik tayo sa video. So, ayun nga po, dumating ako sa airport na mga around 4 o'clock. Ang flight ko pala is 7 p.m. So, kailangan namin na mga 3 to 4 hours dapat nasa airport na kami. Napaka-importante sa amin na maaga sa airport, lalo na mga OFW at seaman. Uulitin ko, at least 3 to 4 hours. Siya nga pala, bago kayo umalis ng bahay nyo, kailangan na siguraduhin nyo na kumpleto lahat ng mga documents nyo, lalo na yung mga passport and everything. Kasi may mga na-encounter ako ng mga kasamahan ko dati na nasa airport na sila, tapos yung mga papeles nila, yung passport nila nasa bahay pa, yung iba nasa Baguio. So syempre alanganin na yun, di ba, kasi ilang oras yung biyahe. Meron pang isa na nasa Cebu pa yung papeles niya, hindi niya nadala. At ayun, kawawa si kuya kasi kailangan niyang bayaran yung flight niya. Balik ulit tayo sa video. So ayan nga po, boarding na po around 6:20. Papasok na kami ng eroplano. Bali ako nga pala yung mag-isa dyan kasi yung ibang mga kasabahin ko is iba yung schedule ng flight nila. Iba kasi ako sa entertainment kasi ako, kaya iba yung nagbubook ng flight ko. Kaya nahihiwalay ako sa ibang mga Pilipino na kasamaan ko sa barko. At ayun nga po, nasa loob na ako. Bali yung seat number ko pala is 23B. Sa pag-check-in pa lang, nag-request talaga ako ng aisle seat. Pero unfortunately, wala nang available na seat. Pero buti na lang nilagay ko ni ate sa may bandang harapan at may extra leg room, kaya medyo maluwag. At kung mapapansin nyo, mas preferred ko talaga na magdala ng extra na yung tsinelas tsaka medyas kasi gusto ko mas comfy yung biyahe ko, lalo pag mahaba yung mga flights. At ayan nga po, yung mga oras na yan is dinner time na, favorite part ko pag nasa eroplano na ako. At ayan nga po yung start ko, at shara or papaya salad, ang sarap niya sobra. And then yung main course ko is adobo with rice, of course. Alam mo naman tayo mga Pilipino, power rice talaga, hindi po pwedeng walang rice. Para sa akin, ito talaga yung pinaka-highlight ng flight mo. Pag tinanong ka na, chicken or beef? At yan nga po, humingi ako ng Sprite and then white wine on the side. At nga pala yung dessert ko, meron siyang graham at may cream sa loob. Actually, medyo disappointed ako sa dessert kasi more on graham lang niya at saka sobrang dry niya. Pero so far naman, sa all in all, masarap yung food, na enjoy ko siya lalo na while watching movie. Sinusubukan ko talagang mag-diet, pero pag nasa aeroplano ako, grabe, hindi ko mapigilan na kumain ng kumain. Ultimo na lang, pati mga plastic, mga kutsara at tinidor at pati yung mga cups is kakainin ko na. Joke lang. At ayan nga, while watching Justice League na Kengkoy, kasi Kengkoy ako. Kakatapos lang ng dinner, may breakfast na agad. Actually, nalobat talaga yung phone ko, kaya hindi ko na na-videohan yung baba ko ng aeroplano sa may Abu Dhabi. Pero ayun nga po yung breakfast ko na po dyan, chicken sausage with omelette, then mayroong yogurt, may muffin, and then coffee and mango juice on the side. Diet talaga yarn. At ayun nga pala, dumating pala ako sa Abu Dhabi na mga around 12 midnight. Bali yung biyahe from Manila Airport to Abu Dhabi is around 9 hours. Then yung next flight ko is around 2 a.m. So merong 2 hours na interval. Then yung biyahe from Abu Dhabi to London is umabot na mga almost 8 hours din yung journey niya. Mas masaya ako sa flight arrangement namin ngayon kasi dati sobrang late na kami dumarating sa UK. Normally mga around mga 10 p.m. Then darating kami sa hotel na mga 12 a.m. or mga 1 a.m. Kaya parang
mga 4 to 5 hours na lang yung tulog namin. Eh, siyempre naman, di ba, galing ka sa flight mo, hindi ka naman agad makakatulog ng mga oras na yan, di ba? Balik tayo sa video. So, ayan nga po, buti na na-retrieve ko lahat ng mga bagahe ko. Worst nightmare ng mga bumabiyahe is yung mawala ng bagahe. So, buti na lang, andyan kompleto lahat ng mga bagahe ko. Masaya ako sa naging biyahe ko kasi sobrang smooth lang ng flight, then masarap yung food, at ang ganda ng accommodation, ang friendly ng mga staff, ang linis ng facilities, kaya recommendable talaga yung Etihad. At ayan nga po, bali ng mga oras na yan is papasok na ako sa room ko. At ayan nga po yung uncle nyo, mukhang puyat pero nakuha pang mag-selfie-selfie. Wag nyo na pong pansinin yung itsura ko dyan, tingnan mo naman, oh. Medyo nalilito ako ng mga oras na yan kasi yung check-in nila is pwedeng mag-self-check-in. So, naman yung uncle nyo taga-bundok, hindi alam paano gawin yun. Bago pala ako nakapasok sa room ko, nag-antay muna ako ng mga almost 2 hours kasi masyadong maaga yung dating ko. Pero okay lang naman kasi meron naman mga coffee shop na pwede mong matambayan, pwede mag-coffee, mag-breakfast, and everything. At bago nga pala kami sumampa sa barko kinabukasan, ay mag-i-stay muna kami overnight sa isang hotel. Sa totoo lang, mas preferred ko yung arrangement talaga namin ngayon. Maaga kaming dumarating sa UK. And then, yung hotel namin is walking distance lang sa airport. At sana panatilihin ng company namin yung ganitong arrangement para at least makapagpahinga kami ka ng maayos. At ayan nga po, papasok na ako sa aking room. Ang swerte ko kasi may sarili akong room. Bali, ang ginawa ko pagdating sa hotel is natulog agad ako. Then, nagbubble bath. After magbubble bath, nag-dinner. Then, after nag-dinner, natulog ulit ako kasi alam ko, bakbakan na naman pag balik ng work. Kasi iba yung work sa barko, buong kontrata nyo, magtatrabaho talaga kayo, walang day off doon. Pero anyway, salamat sa panonood guys. Don't forget to like, share, subscribe sa ang mga social media accounts, Ron Baningco Walters. Salamat po, God bless, and adios!